damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Sa iyang ika-40 anyos na pagtalaga, PBS Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Sogod, Southern Leyte, 104.7 FM. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Yes, rise and shine, Pilipinas. And good morning, Eastern Visayas. TJF, thank God it's Friday. Atong petsa Marso 21 tuig 2025. And welcome sa lain na usap edisyon sa programa nga maghatod kaninyo sa mga nagunang mga balita o kalambuan sa nagkanang bahin ng atong rehiyon, Eastern Visayas. Kini ang programa nga Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mga balita nga ihatod sa puwersa sa Presidential Communications Office kon PCO. Partikular na gyud no sa Radyo Pilipinas Sugod Borongan Calbayog, Philippine Information Agency and Philippine News Agency. Sa ngalan sa station manager diri sa Radyo Pilipinas Sugod, Sir Dindo Alaras, kininyo alagad sa kanginan, Ria Yang Mikati. Kauban nato sa Master Control, Kuya Noel Palugod. Maguban-uban ta hangtod alas 9 impunto sa buntag. Dilhi lamang sa atong tulumanong Good Morning Eastern Visayas. Karong adlaw nga Biyernes, aduna po'y mga nagunang mga balita ang ihatod sa PCO. Oo, ay na atong mga makauban karon no, sa atong edisyon sa programa Good Morning Eastern Visayas sa Radyo Pilipinas sa Borongan, Ma'am Sok Abiria. Sa Radyo Pilipinas Calbayog, ASM Sir Jean Navilon, and sa Philippine Information Agency kun PIA Eastern Visayas, Ma'am Sol Alarcon. Right, ningtak na atong dawato ng atong mga co-anchors, no? Aron maghatod ka nato no sa pasiuna nga mga update sa ilang mga area no nga ginatutukan. Unahon sa nato ang Radyo Pilipinas sa Borongan. Pinaagi ni Ma'am Sok Abiria. Yes, rise and shine kanimo, Ma'am Sok. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang kayong salamat, Miss Yang. Yes, SM, Jean Nabilon, Women Power Anay. Salit kami lang yan mga girls ang inuna balitaw. Naman, tupay kalampusan hit mga women. May talaga katupad nga men. Sa iba.
Sana maray makontra. Ay balita, daghang salamat. Miss Yang, kumusta natin mga kauban diha sa Sugod, Southern Leyte, labi na ito ni USM, kan SM Doden, Silvestre, Alaras. Nga na sugod man dito as Calbayog, Radyo Pilipinas, Calbayog, SM Jane Nabelon, 2025 na SM ha, wa ka pa mag-blow in and out. Kumusta natin mga kauban diha? Gandaan mga gwaping, yes. Natin dida mga kauban. And sugad man na natin mga ka-PCO, ilabinan PIA Eastern Visayas, kan Ate Sol Alarcon. O didiha amon, medyo maman or upayda na, how copy? Okay. Maganda may na background. Medyo didihamon, mas kaysa na, kaysa kakilip itong amon panahon. Yan na hindi rin agad nagbubunag. Baka kilip asyan kinakaturugan, papagmatan, tapos maghapon, sobraan uran. Yan na, Ay, parang may na-background. Sige, makikiuban na dahata na good morning Eastern Visayas. Yes, maaram pa didiaman Miss Yang, pero diri na naguuran. Pero diri daman kami kumumpiyansa kaya di ba tugunan pag-asa nira pinaka-latest nga weather forecast. Apektado lang gyud kita na Visayas sa Don Shareline. So adan pa kasi natin hin mga uran. Nga ni di naman hamon itong pagtaga tubig na nanihan na masilid ng mga pag-uuran ilabi na kakilip nga na naglabay pa nga mga adlaw iyay itong asyento pa ironic itong amon di mga barangay northern barangay sa Ciudad Borongan nga mga concessioner konektado ito BWD makakasinati maabatirahin maluya nga dahin waray tubig gitaira mga gripo darang iginudang laanay aton pagpump tan BWD dida naman ang ira water source kay asya na nga ni lubog turbid nga ni didingani da mga istasyon diwayas iba iton aman surukin na tubig dire diditon hagagbunga. And medyo kung masilan ka talaga di ka nga ni maghihiram os. Kaya bangin mag-iba na imkutes. Asya pa iton pag puriga. Diri talaga pwede ka gumamit. Kaya bisan pa nga ni oray teleskopyo, microscope, may kinikita nga mga impurities. Tara lagi hap, hinikan share line, didihamon para naman magbiyabiyahe hakakalsadahan. Didihamon na Eastern Samar, base ang pinaka-latest nga pag-update atin na natin mga kapatid, DPWH, didi naman Eastern Samar Engineering District Office, nga ni unina may dahini tukib nga balita, impormasyon na natin mga kauban, DYS Production Team, pasiuna line niya, bangin malakamo tikadi Eastern Samar o Tigawas iton aton probinsya nagpapabilin lagihap nga diri na agian nga tanan nga bihikulo adton right Borongan nga kalsada. Sali, tika mo yung gina-advise sa ton DPWH. Dini naman na rin 8 nga dito kita agi haton alternative route. Iton junction, iton Buena Vista, Lawaan, Marabot nga kalsada. Samtang didiliwat amon na may liwat limited access pagbiyahe di dahiton kadalanan Borongan Giwan Road pero may hiniremedyo ato natin mga kasubong DPWH aton Borongan Giwan Road di dahiton Nabiyawan Sitio Nabiyawan barangay Sabang Suribaw dir iya possible hiton mga light vehicles daraliwat adton babaha kortesiya aton ni Shareline adton alternative route maadto ka talaga agi hiton barangay Suribaw proper. So asyad to na pinaka-latest para natin mga motorista. And pag taga-kuryente, so far so good. Di tala pag sinibulon, bangin tigda kita
parengan tigda pumisik. Waray man na biso in power interruption today, pero buwas may hilaba ang power interruption alas 3 itong EM nga dahiton alas 6 PM dito ha northern municipalities han Eastern Samar kay damo adton pagtratrabahoon hadto natin mga kasugbong han Isamelco Salite hilabaoy ini nga masisinati nga brownout dito han aton na mga kababayan partikular na di adton mga bungto. Wala. Tomorrow in here. Ito, adton mga munisipyo Hansulat, Taft, Maslug, Avid, Dolores, Orasan, Policarpo, Arteche, ngan hipapad. Hitungon anay. Yes, March 22 Sabadong adlaw 3 AM to 6 PM. Pero adi adton gintatagan nira hindoon magin mabinantayanon itratar nga iton linya hit kuryente mayda na daloy nga elektrisidad kay danay agap nga naghuman it mga trabahoon sugad itaya de alas 6 iton kulop pero danay ini before pa hit alas 6 kulop na i-restore na energize itong linyahan kuryente para malikyan ni nanuman nga aksidente. Samtang nga di patikim doon mga hanpirang ipapahat nga mga balita hanaton mga kauban na DYS production team. Eto, sobra 11,000 kapamilya, 45,000 nga individual Eastern Samar apektado han share line. Eto, pagtagapan lawas, Bontes Congress, malang puson nga gindumara bungtuhan San Julian. And biyahe ha mga sarakyan dagat Eastern Samar nagpapabilin nga suspendido darahit maraot nga panahon. Sumalapahan PCG, Presidente Halyorente nga nahianod han baha nawawara. Samtang natad diton agrikultura nga natin pagsari nga Ginoo. Sumalapahin YFC Program Awardee han DERA 48 pagsari nga Ginoo panguna nga pitad kalampusan. Ang detalye pakiatang iton masnod nga paypay iton. Good morning Eastern Visayas. Stay with us mga balita nga dinhigudla niyo may babaruan, may kikitaan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alright, daghang salamat Ma'am Sok no, sa pasiuna nga mga update. And tangin ninyo ang detalye sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas Borongan karong taon-taon. Yes, by the way, good morning, rise and shine sa atong mga ka-Good Morning Eastern Visayas nga nagpadangat gyud no sa ilang mga morning greetings no sa atong live streaming. Yes, kang Ma'am Perla Salar, good day. Usab kanimo ma'am. Kang Sir Bernardo Gotardo, kang Ma'am Jennifer Holmatico, and also to Ma'am Temia Doblas nga nagsubaybay nato diha sa Santa Cruz, Buntok, Southern Leyte. So sa atong mga Facebook Live viewer, if ever na mo yung mga ganahan ipasibya, no, greetings. So i-type lamang diha no, sa comment section sa atong live streaming. Kaya ito yun ang basahon sa kahanginan. Right, gikan sa Borongan. Ari na usabta sa Calbayog, atong paminawon. Si ASM Sir Jean Navilon para sa mga kalambuan ug pasiurang update. Rise and shine kanimo, Sir Jean. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag kasamang Ria ug sugod man sa iyong tanan dida sa Radyo Pilipinas Sugod Southern Leyte.
pinagisan panguna sa station manager Dindo Alaras. Ngan didaliwat sa ato na kaupod si kasamang Sol, kasamang sa PIA si Ingkasi Samar Province si KPCO Sol Alarcon. Ngan sugad man dida sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan si kaupod Sok Averia. Di sa siyudad sa Galbayog, madurudampog, maupay nala kay waray na uran. Unta durudiritso na ini, pero may posibilidad lagyapon na pag-inuran tungod kay madampog permi din sa Galbayog City. Long vacation para sa mga estudyante sa katanan nga level, upat ka adlaw nga waray klase. Upod na ang Sabado nga Domingo, tungod kay kakulop pa, waray na klase. At all levels nga tanan nga public nga private schools waray klase. Sa Gunson, tigang pakakulop nga da sa yan na nga adlaw. Extended ang suspension sa klase. Nagpalusad si City Mayor Raymond C. Uy nga extended yan na ang kawaray klase sa tanan nga mga eskwelahan, both private and public schools. Si Samar Governor Shari Antan nagpalusad liwat sa Executive Order number 04-2025 series of 2025, an order declaring the suspension of classes in all levels in public and private schools in the province of Samar. Yan ang adlaw, Marso 21 tungod sa share line. Siring pangani isang comment didi sa Samar Public Information Office FB post, tigang ganbiyang si suspend na liwat. Paano na intak pag-eskwela? Paano na tak pangarap? Sayang ang balon. Oy, didihamon. SM, nabilon. Waray didiham suspension. Asya da maggintatarihan mga patata kahit nga balon. Mauna. Siring naman sa may estudyante kakarag sa naman klase. Waray naman niya na uran dito sa Galbayog. Ay na waray na luwat klase. Pero mahagkot. Mahagkot dito sa amon ng panahon. Nga na bueno para sa aton mga pagtaga tubig naman mga kasanggayan, di rin nakasaka sa mga hatagas nga mga lugar, haros kada adlaw naman ini. Panalhin ladder. Di rin nakakasaka. Waray turo sa gripo, di rin nakakasaka. Pressure sa tubig nga sa mga kabablayan sa mga labi na sa mga hatagas nga mga lugar diri sa Galbayog. Labi na may liwat advisory na low pressure to no water. Ang Galbayog Water Company Incorporated tungod sa clogging sa panas water source tungod sa sige-sige nga pag-inuran kakulop dito sa watershed area sa Barangay Pilar. Makaka-experience siya sa kawaray tubig, water interruption, low pressure, nga sa no water ang mga konsumidores sa mga masunod nga lugar. Apektado nga mga lugar, Barangay Dagum, Caramel, Motorpool, Pagbalikan, part of Carmen, Balod, Nihaga, Hamorawon, East Awang, Pido Extension, Nagititan, Rawis, Magakay, Karayman, Burabod, Kautod, Nganmunbon. Salamat sa niyo daw pag-intindi. Pasalamat na din sa Galbayog Water Company. Sa Melcoan, diri luwat madadayon dida sa San Jorge. Nakanselar ang pagbubuhaton unta nga mga katitirok sa member consumer owners
San Jorge Samar tungod sa sigisiging paginuran, tungod sa padayon nga paginuran aton ginpapaybaro nga temporaryo nga kanselado ang pagbubuhaton nila nga adlaw nga mobile co-op Marso 21 Biyernes sa munisipalidad San Jorge. Agud masiguro ang safety sa tanan nga matender. Ipapaybaro nila san sa Melcoan kung san o ang bago nga schedule. San sining nga pagbubuhaton nga mobile co-op. Ang pahibaro sa Melcoan management. Nga waray scheduled power interruption. Sa amon igpapasan niyan nga mga balita dinhi sa aton Good Morning Eastern Visayas program, Friday edition sa second half. Korte Suprema urhi na nagpalusad sa desisyon nga pabaydan sa danyos nga 355,000 pesos ang principal sa Palali Elementary School sa Santa Margarita. Pero pananong paman makabayad ini nga principal kay siya ang waray na din sa kalibutan. Tungod din sa pagsugo niya sa iya estudyante nga 15 anyos nga pudlon ang puno sang saging nga diin ginkaigo ngadto sa biktima nga naagi siton nga sigad kaya piki sa highway anining gawasan gate gawasan eskwelahan sa Balali Elementary School na igo sa nautod an san ginpulod ang puno sa saging na igo ang nakamotorsiklo nga biktima patay. Sa iba pa naton nga mga headlines dinhi sa Good Morning Eastern Visayas, LGU Calbayog nag-host sa pundo sa pagbabago at pag-asenso P3 program. Veterinary Health Mission nagpapadayon sa Barangay Victory, Calbayog City. Amo to aton mga headlines sa katugiban niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas, alas 8:26. Good morning, Eastern Visayas. Alright, daghang salamat Sir Jean no, sa pasiuna nga mga update. Gikan sa Calbayog, gari na punta no, sa update. Gikan gyud sa PIA Eastern Visayas, Rise and Shine kanimo, Ma'am Sol Alarcon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Sol, I think naka-mute no ang imong mic. Kindly unmute. Okay na siguro yan. Good morning, Sir Jean. How about now? Yes po, loud and clear na po, Ma'am Sol. Go ahead. Okay, good morning, Ma'am Sok. Dikang naman didi ha Tacloban City. Hapag kayo na waray suspension hin klase ng trabaho. Pero kakulo pa na city government sa Tacloban amo ito nag-suspendhan klase all levels. Pero hapag kaya na may ada lagi hapon nag-suspend hin klase. Didi ha Leyte province, didi ha bungtuhan Tanawan Leyte, all levels may ada suspension ng klase. Sugod man gihapon ha Carigara Leyte, didi gihapon ha Alang-alang Leyte, ngan sugod man ha San Miguel Leyte. So amo iton ang kamutangan niya na, pero tungod lagi hapon yan ang Shoreline, pero kapag kaya na didi ha syudad ng Tacloban medyo cloudy, parang siguro noron yan bangin bumuhos pa inenton uran. Waray yan na uran, ngan waray gihapon yan na suspension, hand klase ngan trabaho. So far amo ito aton hulagway, didi ha syudad ng Tacloban hapag kaya na. Para ito aton mga headlines, para ito aton second half han aton programa,
Iton Earth Hour, pagbubuhaton, yan ang Sabado, Department of Tourism, nanawagan hin suporta ngan partisipasyon hin mga borohaton. Mga women entrepreneurs, mangunguna, a Women's Trade Fair, iton Department of Trade and Industry. Sugad man, orientation on consumer protection and responsibilities. Gindumara iton Department of Trade and Industry. Ngadto iton mga biktima hansunog hasirin nga distrito hansyudad dito ang Tacloban. So, nurunian, haaton pagbalik. For the meantime, ako laan na iton ikakaupod niyo hangaran ni Alet Reyes. Back to you, Ma'am Sok. Good morning, Eastern Visayas. Alright, dagang salamat Ma'am Sol no sa pasinuang update no sa PIA Eastern Visayas. Right, og diri pod sa Radyo Pilipinas sugod no, update pod nato nahon sa nato ang dagan sa atong panahon no. Susama po diha no sa Borongan, Calbayog and sa bangbahin sa Eastern Visayas diri sa probinsya sa Southern Leyte. Aduna poy panag-um gyud no sa kawanangan and gani adunay patak-patak nga mga pag-uwan nga nasinati na no sa ubang bahin ning atong probinsya and sa taho pod no sa DOST Pag-asa tungod kana sa Shoreline. So sa atong mga ka-RP, stay dry mo, pagdala mong payong, stay hydrated usab. Labi na kay Friday no, ting uli gyud. So pag hinahinay pod mo no sa inyong pagbiyahe, labi na tong manggi motor para malikayan gyud no ang mga insidente diha sa kadalanan. Sa peace and order, generally peaceful. Wala ra kayo mga dagkong panghitabor kagubot ang na-record sa atong kapulisan sud sa 24 ka oras nga nakalabay. And padayon gid po nung atong kapulisan no sa pagsuporta no sa mga kalihukan, mga aktibidad pod sa gobyerno sa lokal nga pagamahanan. And gani o kagahapong adlaw dito sa lungsod sa St. Bernard no, ang atong kapulisan aktibo gyud silang misalmot sa serbisyo caravan. So aduna pud sila gihatag nga hinabang sa mga lumulupyo sa mga bukirang barangay. Samtang power update no gikan sa atong electric utility provider diri sa Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco, mga ka-RP aduna gyud mga naka-schedule nga power interruption gyud no. And gani para karong adlaw gipasabot gyud no sa Soleco nga adunay pipila no ka mga area ang makasinati og pagkapaong sa kuryente. So nagsugod na alas 8 in punto sa buntag and karo hangtod alas 5 sa hapon. So whole day apektado diha sa sitio Balilahay, Manhilo, Santo Rosario, Kabulihan and Guadalupe, Masin City. Kay ang rason po niana or purpose mo ang single phase line reconducting from Bear to insulated along Manhilo to Guadalupe. And then para sa adlaw nga Sabado no, ugma pohon aduna poy naka-schedule nga power interruption na apektado mga ka-RP ang Duwangan, Liluan to Kinatsawa, San Ricardo. So whole day po sila from 6 a.m. to 6 p.m. So ang purpose po diyan double circuit line reconducting from Bear to insulated at Imayangan, Liluan and the replacement of new 5 MVA power transformer at Himayangan substation. And then 1 hour from 6 a.m. to 7 a.m. Gakatlibagon to Poblacion, Liluan load transfer. And then from 5 p.m. to 6 p.m. San Miguel Sugod to Mac to Hipantag Sugod and then Himbangan to Panyan to Old Sugangon, St. Bernard. So normalization of power po no ang hilungdan ni Ana. And doon na pag yun no pipila pa po no ka mga area ang adunay masinating scheduled power interruption from 7 a.m. to 5 p.m. whole day gihapon ug mga adlaw portion diha sa Mantahan and Abgao, Masin City, CSJ gas station to Honda Motors to Red Cross to San Jose Street, Mantahan. So ang purpose po ni Ana, 3-phase line reconducting of neutral and secondary lines along Mantahan to Abgao and 3-phase line extension for Burdeth or Caltex gas station. And then 1 hour from 7 a.m. to 8 a.m. Luis Pharmacy Tunga-Tunga to Pasay, Masin City. So open cat out. And then 1 hour from 4 p.m. to 5 p.m.
Cumbado to Pasay, Masin City. Okay, so far mauna no ang mga naka-schedule nga power interruption. And gipasabot dai pod no sa Suleco kay karong adlaw aduna sila himuon nga information, education, communication kun IEC campaign. So mo nagagi awhag gyud no sa Suleco ang mga lumulupyo labi na diha sa Dakbayan sa Maasin no kay paygayon sa barangay Asuncion Paco no ang maong aktibidad no karong adlaw sa launa sa Palis hangtod alas 3 sa hapon. So ipasabot gyud no sa Suleco ang mga hinungdan sa kaning mga pagkapaong sa kuryente and then pagkunhod or pagsaka usab no sa presyo sa kuryente ug uban pa. So giawag ang tanan no mga masinhon sa pagtambong yun no sa maong aktibidad. Okay, so ari na punta good news o para sa atong mga miyembro konsumidores nga maugoy magbayad sa kuryente no kay last month murag nag-ultaw no ang pipila ka miyembro konsumidores lagi kay adunay pagsaka and then karon good news kayo kay aduna po'y pagkunuhon. Oo. Ayan. So for this month, March, naa sa kapin 14 pesos na lang no ang kada kilowatt hour nga konsumo kung itandi last month of Feb nga naa sa kapin 15 pesos ang kada kilowatt hour nga konsumo. And gipasabot sa Suleco nga ang hinungdan po niya ng mga ka-RP maupod no ang pag-ubos sa government charge o power cost nga naglangkob na no sa generation og transmission charge. So alang sa government charge o giklaro no sa Suleco nga usag gyud no sa nakaapekto sa pag-ubos ni ana maong implementasyon gyud no sa Joint Memorandum Circular Number 2024-12-001 sa Department of Energy no tali sa guidelines on availment of preferential rights of electric cooperatives ubos sa Acta Republica number 7160 og 10531. Yan, so mao na no good news kay adunay pagkunhod sa taripa sa kuryente. Alright, gikan sa power update, water update diri sa Sugod, gikan sa Sugod Water District. Yes, good news kay wala po naka-schedule noon nga pag kaning schedule nga pagkapaong sa linya sa tubig. So walay disconnection schedule po nga gipagawa sa Rabiso ang Sugod Water District. Alright. Og para sa uluhan sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod para karong adlaw nga Biyernes DTI Southern Leyte nangandam na alang sa Bahani Women's Trade Fair. Dole Southern Leyte nag-turnover og mga livelihood projects sa mga person deprived of liberty kon PDLs. Og presyo sa bugas nga gitanyag sa kooperatiba sa St. Bernard Southern Leyte gipagawas na. Oras sa Radyo Pilipinas, 36 minutos pasado alas 8 sa buntag. Standby mga ka-RP kay sa atong pagbalik ihatod na sa puwersa sa Presidential Communications Office kon PCO ang kumpletong detalye sa mga balita nga naandam para karong adlaw nga Biyernes, Marso 21 tuig 2025 human lamang ning pipila ka mga manundanong impormasyon. Full support ang pamahalaan sa mga kababayan nating OFW na nagbabalik sa Pilipinas. Isa sa mga patunay dyan ang dating OFW na si Alma Millares. Siya ngayon ay isa ng trainer sa events management sa tulong ng TESDA. Pag-uwi ko po from Taiwan, kumuha po ako ng scholarship from TESDA. Yun po yung Events Management Services NC3. So last year po, 2023, nag-graduate po ako sa Trainer's Methodology Level 1. After the assessment, nakapasa ako. Inabsorb naman po ako ni AMEC, the Ago Medical and Educational Center, para po maging trainer nila sa events management. Bilang OFW, hindi ko na po iisipin pang bumalik sa ibang bansa para magtrabaho dahil meron naman po palang ino-offer dito sa atin na magiging madidevelop yung skills mo sa pamamagitan ng TESDA. Sa mga katulad ni Alma, nakaalalay ang Administrasyong Marcos para sa kanilang bagong simula, pagbalik sa Pilipinas. Ang nagbabalik-bayang mga OFW kasama ng kanilang pamilya ay sinusuportahan nating mabuti upang maging maayos ang kanilang bagong simula dito sa bansa para makakuha ng magandang trabaho o di kaya makapagtayo ng negosyo.
Pinabibilisan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatapos ng 38.12 kilometrong Leyte Tide Embankment Project. Isang matibay na proteksyon ito laban sa mga daluyong at baha upang hindi na maulit pa ang trahedyang dulot ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Pas sa kalahati na ang nagawa sa proyektong ito. Hangad ko sana na sa lalong madaling panahon ay matapos na rin ito ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Sa bagong Pilipinas, pinatitibay ang mga infrastruktura upang makaiwas sa trahedya. Binibigyang halaga ni Pangulong Marcos ang pagsasaayos ng mga liwasan sa ating bansa. Kasi kapag may liwasan, may pamilya at batang masaya. We are creating a new way of life where we can set the tone, the government can regulate the tone of the progress in the area, giving emphasis to helping the poor and the underprivileged po. Kaya naman noong 2022, pinasinayaan ng Philippine Reclamation Authority at Metropolitan Manila Development Authority ang Rojas Boulevard Promenade Project. May lawak na higit sa 1.5 ektarya ang liwasan na magkakaroon ng 4 na bahagi. Nasa Area 1 ang opisina ng PRA at MMDA. Habang nasa Area 2 naman ang Light Park, Active Park Zone at Play Park naman ang itatayo sa... Good morning, Eastern Visayas! And we're back again mga ka-RP. Huwag ding tap na dili na ta maglangan pa. Inato na sa puwersa sa Presidential Communications Office kon PCO ang kumpletong detalya sa mga balita para karong adlaw nga Biyernes. Pinaon sa nato ang detalya sa balita sa Radyo Pilipinas Borongan, pinagi ni Ma'am Sok Cabiria. Good morning, Ma'am Sok. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas! Yes, daghang kayong salamat, Miss Yang, joining us. Jennifer Gulmatico, Teresita Mariveles ngan Melvic, Baliklik. Ganyan na amo na susugdan ang pagpapadangatin mga balita, sobra 11,000 kapamilya. Nga katumbasing 45,000 ka individual Eastern Samar apektado ang share line ang detalye tikangkan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas report. Naabot na 11,531 kapamilya o 45,844 ka individual tikang ha 94 barangays han 8 nga bungtog sa nga syudad ha Eastern Samar ang nahipatik nga naapektuhan han share line basan situational report han PDRRMO Eastern Samar alas 4 han kilop Huwebes, Marso 20. Nakapagtala naman sobra 2,000 nga pamilya o sobra 8,000 individual nga igin-evacuate nga duhan ira kada tagsa nga evacuation center. Iniintikang ha mga bungtuhan kan Avid, Taft, San Julian ug syudad han Borongan. May mga nahitala nga pagbaha upod ang syudad han Borongan, 12 nga barangay, Taft 24, San Policarpo 15, Sulat 11, Maslug 13, kan Avid 5, Dolong 10, Dolores 8, ngan San Julian 3 nga barangay. Kasumpay hini ha report ng DPWH Eastern Samar, binaha ang parte right Taft nga kalsada, partikular ha barangay Malinaw, San Pablo ngan Mabuhay, habungtuhan Taft. Waray ini kaagiihin anuman nga klasin mga sarakyan nga dahan alas 9 kagabi nga update. Samtang nagkamayadahin landslide ha barangay Binaluan, habungtuhan Taft, hinungdan nga one lane la anaagian han mga sarakyan. Ang trabaho mga opisin han gobyerno, ngan mga klase nga tanan nga level, hapang publiko ngan pribado nga mga eskwelahan na probinsya han Eastern Samar, ingin suspender kakilop Marso 20, habisan executive order nga ginpalusad ni Governor Ben Ivardoni. Waray naman casualty nga nahipatik na ran share line, pero ha report han MDRRMO Llorente, may dausa nga nawawara umising sa nga senior citizen hi Alberto Campo, 66 anyos, parag-uma pagkatapos mahulog di dahan ira sinasakyan nga pump boat. Basarhan report, samtang nagbibiyahe ti pauli hi Lolo Alberto pwede ni asawa, katapos manhalinhan ira kahayupan, nalabtikan o napalo inihin gaud nga iginaanod, nagresulta niya kahulog, ngan madarahan makisig nga agos ang tubig. Nga daiya na, waray pa kahikikit ini hi Lolo
Alberto. Samtang ginuhulat pa han PDRRMO ang report han local DRRM kada bungto kon may adadanyo sa agrikultura haira lokalidad. May dana naka-preposition nga relief goods para han mga apektado nga pamilya base han report han PDRRMO. Kasumpay hini pera nga LGUs inakapanulong na relief goods ha mga nag-evacuate. Para Habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Korte Suprema uri na nagpalusad sa desisyon nga pabaydan sa danyos nga 355,000 pesos ang principal sa Palal Elementary School sa Santa Margarita, Samar. Din ini nga principal ang patay na. Sa tuntuig 2021, namatay ang biktima sa ginsugo ni Principal Hill Apolinario, ang iya estudyante nga pudlon ang puno sa saging nga iginkaigo sa biktima. Upat pala yan nakadlaw ang naglabay ginpublish sa Gazette sa Korte Suprema ang desisyon sini nga pabaydan sa danyo si Principal Hill Apolinario sa pamilya sa tao nga namatay kauman tamaan sa puno sa saging ginmanduan ni Apolinario nga pudlon. Sumala sa Korte Suprema, ang mga public school teacher ang pwede mapanagot para sa perwisyo durot sa nusa nga estudyante nga da sa ilarom san ira poder kundi sira maghimo sin sadang nga paniguro o due diligence para mapugngan ang anuman nga insidente. Sa desisyon nga ginsulat ni Associate Justice Ramon Paul L. Hernando, ginparigon sa First Division sa Korte Suprema ang pananagutan ni Hill Apolinario Sr., ang principal sadto sa Palali Elementary School sa Santa Margarita para sa danyos nga bunga sa pagkamatay ni Francisco de los Santos. Sa tuntuig 2021, ginsugo ni Apolinario ang usang 15 anyos nga estudyante nga utdon ang puno sa saging apiki sa eskwelahan nga tagin sa highway. Diin gintamaan si De Los Santos nga sadto sakay sa motorsiklo. Ginpapabayad sa Korte Suprema si Apolinario sin 355,000 pesos bilang danyos ngan gingastos sa paglilitis ng mga tagapagmana ni De Los Santos. Sumala sa Supreme Court ang mga magturutdo o mga prinsipal sa eskwelahan ang may pananagutan sa mga aksyon sa mga estudyante samtang ada sa ilarom sa nira poder. Biskin sa gawas na sa oras ng klase ang mga teachers o school principal ang angay maghimo sa sadang paniguro kon manunugo sa ira mga estudyante. Sa ilarom sa civil code, ang usa nga tao nga naghatag sa perwisyo sa iba. Tungod sa sayop nga binuatan sa teacher o principal, ang angay nga magbayad sa danyos nga nahimo. Ilarom sa prinsipyo sa vicarious liability, ang ini nga obligasyon na nadaliwat sa mga magturutdo o principal nga nainginanong ang mga pinuno sa eskwelahan nga pangunang responsable sa mga aksyon sa ira mga estudyante samtang aada sa ilarom sa ira panimangno. Siring sa korte, napalya si Apolinario nga maghimo sin due diligence, waray niya himuwa ang kangayan nga pagirot para marikyan ang sugad nga aksidente. Amad to nato na balita. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Sol? Yes, good morning. Para ito nato na mga balita. Ginaawhag ang Department of Tourism Aid adtong mga tourism stakeholders nga makiusangan sumuportahan pagbubuhaton nga Earth Hour 2025 yana nga Sabado. Sumala kan DOT 8 Regional Director Rosa Chupes ang pagparonghan elektrisidad bisan hisulod lahin usa ka oras ilarumhan Earth Hour indako na nasuporta para han kalibutan. Inihaluyo nga ang mga tourism stakeholders sugadhan mga tourism sites nga mga pasilidad inusahan mga dako nga konsumidorhan elektrisidad. Sanglit ang pag-awhag han DOT 8 indeed ginaawhag ang Department of Tourism Aid adtong mga tourism stakeholders nga makiusangan sumuportahan pagbubuhaton nga Earth Hour 2025 yana nga Sabado.
Sumala kan DOT-8 Regional Director Rosa Chupes ang pagparonghan elektrisidad bisan hinsulod lahin usa ka oras ilarman Earth Hour indako na nasuporta para han kalibutan. Inihaluyo nga ang mga tourism stakeholders sugadhan mga tourism sites ngan mga pasilidad in usahan mga dako nga konsumidorhan elektrisidad. Sanglit ang pag-awhag han DOT-8 indiri la adjurantehan Earth Hour kundi nga tanan nga higayon kinahanglan iglakip na hapang adlaw-adlaw nga mabuhat ngan mga aktibidad ang mga sustainable practices nga makakabulig panalipod han kalibungan. An Earth Hour ginorganisahan World Wildlife Fund in usa nga global grassroots movement nagaaghat han pag-urusahan mga katawhan nga magbuhat hin mga butang palibot nga panalipdan ang planeta. An Earth Hour nagtitikang ha Sydney, Australia didahan 2007. Yana nga tuig lights off an Earth Hour magtitikang alas 8:30 nga tuha alas 9:30 gabi. Diniha Sirangan Visayas ang dako nga pag-obserbahan Earth Hour in pagbubuhatan na syudadhan Ormoc. Tikang ha Philippine Information Agency Leyte, Anthony Limantad, BIPSI Intern. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balita sa probinsya sa Southern Leyte, DTI nangandam na alang sa Bahande Women's Trade Fair. Ani ang report ni Ruel Bugnon. Radyo Pilipinas report. Ang Department of Trade and Industry kon DTI Southern Leyte Provincial Office aging pagpangandam sa umaabot nga Bahande Women's Trade Fair nagpahigay ng usa ka insightful orientation sa visual merchandising, marketing planning ug negotiation skills kanato nga Marso 19, 2025. Kini nga mga kalihukan naghiusa sa mga grupo sa mga kababayan nga nagrepresentar sa 5 kalain-lain nga mga negosyo nga moapil sa umaabot nga fair. Ang session sa visual merchandising nagpasiugda sa mga bagong pamagi sa paghimo og mga pasundayag nga makapadani sa mga customers og makapausba-usab sa halin. Sa bahan usab sa marketing planning, ang mga nanambong nakakuha og panabot kung giunsa pagpahimutang sa ilang mga produkto nga epektibo aron nga mapalapad ang pagkabot sa mga konsumidor. Samtang ang session usab sa kahanas sa negosyo kon negotiation skills nagtugot sa mga partisipante nga magkat-on kung unsaon na pagnegosasyon sa epektibo nga pamagi, pagsiguro sa mga panag-uban o pagpadako sa ginansya. Kini nga mga kahanas mamahimo nga bilinhon dili lamang sa trade fair kundi sa timbok nila nga panaw sa negosyo. Human sa mga sessions, gipahigayon usab ang pre-departure briefing aron nga mapahibalo ang mga MSME exhibitors kung unsa ang pag-andam o pagdadon sa dili pa ato human sa pagpatuman sa trade fair. Sa pagsaulog sa Women's Month karong nga buwan sa Marso, ang DTI Regional Office 8 mopahigayon og 2025 nga edisyon sa Bahande Women's Trade Fair karong nga Marso 28 hangtod 31 sa second floor sa Robinsons North, Tacloban City. Kini nga 4 ka adlaw nga fair mopakita dili lamang sa labing maayo nga mga produkto gikan sa unom nga mga probinsya sa Eastern Visayas, kundi lakip na sa abilidad, pagkamamugnaon o kalig-on sa mga kababayan nga mga negosyante. Balita gikan sa DTI Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, sigura'y 1 minutos pasados 8 sa bunta. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang kadugangan nga balita tikang gidhaamon na DYS Radyo Pilipinas Borongan biyahe mga sarakyan nagdagat sa Eastern Samar nagpapabilin nga suspendido darahit maraot nga panahon sa Malapan PCG. Samtang residential Llorente nga nahianod dan baha nawawara. Ang detalye tikang kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas report. Habot nga naging pagawas na gale warning han DOST Pag-asa kakulupan alas 5 kalup Marso 20, 2025. Makusog nga gale force winds ang ginbabana-bana padayon nga makakaapekto ha kadagatan ng Sinirangan Samar. Kasumpay hini ang Coast Guard Station Eastern Samar in padayon nga nag-iimporsar han temporary suspension han biyahe han nga tanan nga sasakyan han dagat tubig nga natimbang 250 gross tonnages ti paubos nga ang biyahe in hakadagatan o katubigan nga sakop Hitbong to Hit Artiche, San Policarpo, Oras, Dolores, can Avid,
Taft, Sulat, San Julian, Borongan City, Maydulong, Balangkayan, Llorente, Hernani, and Salcedo. Ini nga abiso inahisusubayan ka ng Philippine Coast Guard guidelines on movement of motorboats, vessels in the absence of weather bulletin in the locality ng revised guidelines on the movement of vessels kung maraot it panahon. Iniinsumalahan abiso nga permado ni Ensign Nicolito Ortillano, Acting Station Commander han Coast Guard Station dinhi ha Eastern Samar. Samtang haluyong nga bahin, usa naman nga residente hapan nalugon nga barangay han Llorente, barangay Burak, an nahi-report nga nawawara matapos mahikano dan makusog nga baha alas 10 aga kakulup Marso 20. Sumalahan report han Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office en Llorente. Ang biktima amoy Alberto Campos Sr. 66 anyos. Upudan iya sawa tikang pala manhalin han ira kahayupan. Ti pauli na unta sa kahin ira pump boat han matikdol hingaod hi Alberto nga nahinungdan han iya kahulog ngan madara han masulog na baha han salog. Ini inakakaputihin masilhag ngan pula an bado. Kasumpay hini. Nananawagan ang lokal nga gobyerno han Llorente ha publiko nga kung ira kitaon ang biktima indayon makipagsumpayan ha masunod nga hotline number. MDRRMO Llorente 0927-139-1475, Llorente Municipal Police Station 0997-974-3965, Llorente Fire Station 0965-894-2530, ngan Llorente Rural Health Unit 0917-168-2559. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. LGU Calbayog nag-host ng pondo sa pagbabago at pag-asenso P3 program sa detalye din report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Gin-host san gobyerno lokal san Calbayog, pinaagi san Business Processing and Licensing Office o BPLO ang orientasyon san pondo sa pagbabago at pag-asenso o P3 program sa Department of Trade and Industry o DTI kakulop nga adlaw sa Calbayog City Convention Center. Ang P3 inuusa nga loan financing program sa pakigsumpayan san SB Core nga nagtutumong nga magahatag san pautang nga may hamubo nga 2.5% nga interes kada bulan para sa micro-entrepreneurs. Durante sa aktibidad, naghatag sa suporta nga mensahe si Mayor Raymond C. Uy, samtang ginhatagan doon ni DTI Representative Vicente Candido o SB Core John Sandro Cabilites ang importansya sa programa sa ekonomiya sa syudad. Ining aktibidad gindumara sa BPLO sa pagpanguna ni Attorney Michael E. Costello Jr. nga nagpapakita sa dedikasyon sa Calbayog City sa pagpakusog sa negosyo o ekonomiya sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, ini si Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette, nga di nila tubtuban aton partisipasyon sa Good Morning Eastern Visayas sa talawat sa sunod nga semana kita utro magkakatirigog. Sa ngaran sa nakaupod ko sa kontrol, si BOS Louis J. Halalon ngan Esra Taro, ngan aton news contributors, si Suzette Pretencio ngan Charm Perito, ini iyo tagnotisya Gina Vilon. Salamat, maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Sol? Yes, tikang didiha PIA Leyte, hangaran ni Aret Reyes, inihi Sol Alarcon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. O para sa katapusang balita sa Southern Leyte, Dole nag-turnover og mga livelihood projects sa mga PDL. Ani ang report ni Ma'am Jama Destriza. Good morning, Eastern Visayas.
Visayas. Sa dugang balita, ang Department of Labor and Employment Southern Leyte nag-turn over og mga livelihood programs sa mga sa tools kung kagamitan, materials and equipments ngadto sa 43 ka mga miyembro sa pamilya nga mga persons deprived of liberties nga sila si Jail Senior Superintendent Manuel Chan Jr., OIC Jail Bureau, Sogo District Jail Personnel nga gipangunahan ni Jail Senior Inspector Don Luis Barawid, Southern Leyte Provincial Jail Administrator, ug Sogo District Jail Acting Jail Warden, Jail Senior Inspector Ernesto Madera Jr., San Juan District Jail Warden, ug Jail Senior Inspector Ronel Abingona, Maasin City Jail Warden, ug si SJO1 Elma Gracie Flores, mitambong sa mga awarding of livelihood projects nga gipangunahan sa DOLE Southern Leyte Field Office sa Barangay Hibud-Hibud, Jim ning lungsod sa Sogod. Sa naasoy nga kalihukan, mitambong ang mga key officials sa DOLE Southern Leyte o ingon man ang 43 ka mga family members sa mga PDLs nga may beneficiaries sa livelihood project nga nagkantidad og 999,480 pesos. Mihatag sab sa ilang mensahe ang usa ka beneficiary sa mga programa diin dako ang ilang kalipay o pagpasalamat nga gihatag sa nga kahigayunan gikan sa tung gobyerno ngadto sa mga kabus sama kanila mga PDLs. Ang ilang nadawat naglakip ning mosunod sari-sari store, pamuhi og baboy kun hog racing, mini karinderya, farming kun panguma, pagpamaligja og mga sudan, food vending, mamaligja og siumay og ingon man rice, welding services, pamaligja og tuba, mamaligja og isda, poultry farming, mamaligja og bugas, street food vending, mamaligja og snacks, mamaligja og balot og ingon man mamaligja og ice cream. Balita gikan sa DOLE Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Chema Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 59 minutos pasados 8 sa buntag. Wala na kita'y igong oras pa atong dawaton sa pikas linya Ma'am Sok para sa hinapos nga mensahe. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang kayo, Miss, daghang kayong salamat, Miss Yang. Anini, man, nanamilit na kami, ang anan po bugos nga DY's family. Namon ni Sam, Ate Ruth Rivera Abunda, kan Chef Tecudes, kan Kuya Buboy ito namon admin. Siyempre, ato natin, kapartner, Pisa Klawak, Engineer Coach Yufem Salamach, nga nangaran po ang mga tig-contriver, han mga balita, ang mga kauban naton sa production team, Ate Pen, Ate Daisy, kasamang Dayan Camplon, Ate Sok. Good morning, Eastern Visayas. Alright, alas 9:00 na sa buntag ug dinhi natapos ang tulumanong Good Morning Eastern Visayas. Ang alan sa mo station manager sa Radyo Pilipinas sugod Sir Dindo Alaras, sa makausapaki ninyo alagad sa kanginan Ria Yang Mikati, kauban nato sa Master Control Kuya Noel Palugod. Daghang salamat, rise and shine, and God bless Pilipinas. Sa iyang ika-40 anyos na pagtalaga, PBS Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Sogod, Southern